Magandang hapon po sa inyong lahat. Ako po si June and welcome po sa panibagong episode ng ating vlog. Kasalukuyan pong nagaganap ang hearing sa Senado na pinangungunahan po ni Senator Amy Marcos tungkol po sa pag-aresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Yung legality ba nito, kung may nalabag bang batas, at si BP Sara naman po ay dumalo via virtual or via Zoom, no? At nagkaroon siya ng pagkakataon na makapag-speech or basahin niya yung kanyang statement at nag-raise po siya ng clarification or mga questions, no? At ipapakita po natin 'yan. Kasama rin po sa hearing si Senator Cayetano, no? At kompleto po yung mga nasa hanay ng otoridad, PNP and AFP, andyan din po si DOJ Secretary Remulla, andyan din po si John Vic Remulla. So kompleto po sila. Napaka-exciting po kanina panoorin, lalo na nung nagsalita na po si BP Sara. Pero ipapakita ko po sa inyo yung kanyang participation. Alright, ipi-play po natin yung video at pakinggan niyo po ang ating Vice President Sara Duterte. I have someone online, and given the difference in time, I'd appreciate inviting her. We'd like to recognize the Vice President Sara Duterte, please, online. Okay. Video po ito, video. Given the difference in time, Senator Amy. yes, maraming salamat. At kung pwedeng ipaliwanag lamang ng ating Vice Presidente kung bakit sinasabi ninyo na kidnapping or extraordinary rendition ang sinasabi. Ayan na. At gusto rin natin malaman yung tungkol sa warrant. Kayo na lang ang mag-umpisa. Salamat. Opo, Senator Amy, may I be allowed to read a statement? Yes, please. Alright. Please do so. Okay, thank you. Opo. Mga kababayan, on March 11, 2025, former President Rodrigo Roa Duterte was forcibly taken by the Philippine National Police upon his arrival at the Ninoy Aquino International Airport. Ang sabi po ni BP Sara, no? Forcibly taken. Ibig sabihin, sa pilitan pong dinukot, kinuha si Pangulong Duterte. He was brought to Villamor Air Base, a military air base, detained for nearly 12 hours, and then flown out of the country on a private jet to The Hague. All allegedly because of a warrant issued by the International Criminal Court. This was patently an illegal arrest. This constitutes extraordinary rendition. A Filipino citizen, a former president, was taken into custody without a valid warrant issued by a Philippine court, without due process and without any legal basis under our laws. The Constitution is clear. Section 2, Article 3 of our Constitution explicitly states, the right of the people to be secure in their persons, houses, papers, and effects against unreasonable searches and seizures of whatever nature or for any purpose shall be inviolable, and no search warrant or warrant of arrest shall issue except upon probable cause to be determined personally by the judge after examination under oath or affirmation of the complainant and the witnesses he may produce, and particularly describing the place to be searched and the persons or things to be seized. This means that for an arrest to be lawful, it must be carried out pursuant to a warrant issued by a Filipino judge of a Philippine court. Nasaan po ang warrant of arrest na inisyo ng hukuman ng Pilipinas? Wala. So ang argument po dito ni BP Sara, dapat po noong pong dinampot si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa NAIA, dapat diniretso po siya sa korte, hindi sa Villamor Air Base, no? At doon po sa kung sakaling inihatid siya, dinala siya sa korte, mayroon pong pagkakataon na may pagtanggol ni Pangulong Duterte yung kanyang sarili. At yan po ay ang right
to due process. In every Filipino, may karapatan po na ipagtanggol mo yung sarili mo sa sarili nating korte. Kahit pa ikaw po ay inaaresto ng international tribunal. Kasakop na dyan yung ICC. So yun po ang sinasabi at hindi po yan naganap. Malinaw na malinaw po, hindi po yan naganap. Tuloy natin. Without a valid warrant from a Philippine court, this was at best a warrantless arrest. Under the rules of court, warrantless arrests are only permitted in 3 instances: in flagrante delicto, hot pursuit, and escaped prisoner. None of these circumstances applied to the case of the former president. So, what was the legal basis of his arrest? The authorities acted solely on an ICC warrant, a document that has no legal effect in the Philippines unless reviewed and validated by a Philippine court. In fact, even assuming without conceding that the government itself wished to recognize and enforce the ICC's warrant, it still violated the Rome Statute itself. Even by ICC standards, the former president should have been brought before a Philippine judge to determine the validity of his arrest before he was handed over to a foreign court. Under Article 59 of the Rome Statute, a state party which has received a request for arrest and surrender shall immediately take steps to arrest the person in question in accordance with its laws and the provisions of Part 9, and shall bring that person before the competent judicial authority in that state. Yan ang sinasabi ko paulit-ulit nung nasa labas ako ng gate ng Villamor Air Base. And why was this not done? If they claim to abide by international law and standards, then why did they conveniently choose to ignore this provision? The fact remains that we are no longer a state party to the Rome Statute. We are no longer a member of the ICC. In fact, in a letter dated December 15, 2023, the President himself wrote to me, with respect to your concerns, legal or otherwise, on the investigation to be conducted by the International Criminal Court into the previous administration's war on drugs, I remain steadfast in my resolve that the jurisdiction of the ICC over the Republic of the Philippines after the effectivity of its withdrawal therefrom is very much in question. To this end, this government will not assist the ICC in any way, shape, or form. So if the government itself has declared non-cooperation with the ICC, why did the PNP violate this very policy and enforce a foreign warrant? Even granting for the sake of argument that we have some duty to cooperate with either the ICC or Interpol, does that duty override the fundamental rights of every Filipino enshrined in our Constitution? What happened on March 11, 2025 is not just about one man. It is about all of us. It is about the country. If a former president can be taken without due process, what stops them from doing the same to any other Filipino? Therefore, we must dare to ask more questions. Okay, sandali lang po. Kung ang dating Pangulo nga hindi binigyan ng due process ng gobyernong ito, bali-balita po na mag-uumpisa na naman ng TRICOM at nagpasabpina na. Ang balita ko, sinabpina yata is 17 social media influencers, users, and vloggers. Alright? Ang sabi daw ng TRICOM, pananagutin at iko-contempt. So, hindi pa man humaharap sa kanila yung mga vloggers, mayroon ng judgment. So, ganun po ang mga nangyayari. Parang hindi po bibigyan ng due process. Kung ang former president hindi nabigyan ng due process, ano pa kaya yung mga vlogger? Di ba? Yan po, nandito po tayo ngayon sa gobyerno po ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. Tuloy po natin.
Under whose authority did the PNP act? Why didn't it enforce a foreign warrant without a Philippine court order? Why didn't they at least bring PRRD before a judge, as required by the Rome Statute itself? Even more disturbing is the silence of the armed forces of the Philippines. Why did the AFP stand idly by while a former commander-in-chief was taken from a military base under questionable circumstances? How could they allow a foreign tribunal to override on our constitutional guarantees? We have now lost a former president. I pray that we do not lose the country next. Your Honor, Senators Cayetano and Marcos and other senators present, alam naman natin lahat at alam nila na mali ang ginawa nila. Okay. Alam naman natin lahat at alam din nila, yan ang sabi ni BP Sara, na mali ang ginawa nila. Pero nagawa na nila ito at kailangan nilang ipagtanggol yung ginawa nila. Kahit alam nilang mali. Ano? Kagaya po ni DOJ Secretary Remulla. Mayroon pong pinakita si Senator Amy sa investigasyon na video, no? Mga nakaraang video na ang sabi niya, kapag mayroong naglabas ng ICC, ng warrant of arrest ang ICC, kailangan muna itong dumaan sa korte. Pinlay po yan sa Senate hearing kanina. Pinlay po. Pero nagkaroon na nga ng pagkakamali eh. Andiyan si Remulla, pinagtatanggol niya pa rin yung kanyang sinabi. Ibig sabihin, kinokontradict niya yung sinabi niya nung nakaraan. Pinlay yung video, no? Ang sinasabi niya, Article 17, ganito, ganito, ganito. Ito yung pinagbasihan namin. Pero mariin niyang sinabi nakaraan, no? Kung sakaling magpapalabas ng warrant of arrest ang ICC, kailangan munang dumaan sa korte dito sa Pilipinas. Which is hindi nila ginawa. Alam nila, sabi ni BP Sara, na mali ang ginawa nila. Kaya lang, sumunod lang po sila sa order. Hindi nila sinasabi yan. Pero hindi po kikilos ang PNP kung walang order sa itaas. Hindi po kikilos yan. Maniwala po kayo. Ganon din ang AFP. Ang pagtatanggol ng AFP, kailangan nilang suportahan ang PNP. Yun lang ang kanilang sagot. Yun lang ang kanilang sagot. Kailangan nilang suportahan ang PNP. Lahat ng ito, sumunod lang po sa order doon sa nasa itaas. Hindi po yan kikilos. Ang lahat ng uniformed men natin, hindi po pwedeng kumilos yan ng sarili niyang desisyon. Hindi po. Sumunod lang po sila sa order. Siyempre, hindi po yan binabanggit ng mga uniformed men, mga otoridad natin. Tapusin na natin to, konti na lang, no? Ginawa nila yon just to demolish political opponents. Correct. This is all about politics. Correct. The administration is using government resources, the ICC, to demolish the opposition. Wala na tayong argument. Mali ang ginawa. Ang tanong ngayon, ano ang gagawin natin para maibalik ang dating Pangulo sa Pilipinas? Kasi nag-iisa ako ngayon dito na gumagawa ng paraan para maibalik ang ating dating Pangulo sa ating bayan. Thank you. So, tapos na po. Halos maiyak na po si BP Sara na napipil nyo ba yung kanyang damdamin? At yung mata niya, tinitignan ko, halos maiiyak na. Naging napaka-emotional talaga nito. Si Trump, sabi po ni Trump, no, ang ICC politika, oh, pinopolitika ng ICC
yung kanilang mga kaso. Sabi po ni BP Sara, it's all about politics, no? Ang ginagawa nila, dinidemolish nila ang kanilang political opponent, no? Kaya itong ICC, ginagamit po ito sa pumumulitika. Using our budget, sabi ni BP Sara, kung hindi man yun eksaktong sinabi niya. Using our, may sinabi siya parang, basta, using our budget, pero hindi yun ang eksakto na sinabi niya. Dito po kay Amy Marcos, marami pong nagsasabi, ako, huwag kayong maniwala sa hearing ni Amy Marcos, ganyan-ganyan, gagamitin lang yan sa eleksyon. Ayaw ko siyang husgahan. Bagkus, ang gawin natin, obserbahan natin si Amy Marcos. Kung talagang sinungaling siya, kung talagang manggagamit siya, budolera siya, malalabas naman yan eh. Lalabas po yan sa bandang huli. Lalabas po yan, no? Pero for the meantime, kagaya ni Rowena Guanzon, kung sino po yung nagiging kakampi natin, i-welcome natin. Kahit kaaway natin si Rowena Guanzon dati natin binabanatan, pero ngayon nagiging kakampi natin. Si Cayetano, marami ring bumabanat dyan, pero nagiging kakampi natin, ipinagtatanggol niya po si FPRRD. At meron lang ako share sa inyo, si Cayetano, napipil ko nangyari din sa kanya ito Ang obserbasyon ko nga, noong una na naglabas siya ng statement, naglabas siya ng video, na nakikisimpatya kay PRRD, sinabi ko, siguro, tumatakbo kasi yung kapatid niya, no? Ang strategy siguro nito, sisimpatya sa mga Duterte para makakuha ng supporters yung kapatid niya dahil tumatakbo yung kapatid niya. Pero hindi. Meron po ako naalala Dati po, tinrabaho din po ito si Cayetano. Hindi ko lang alam kung anong taon, kung sino yung presidente nung time na yon. Parang si Gloria yata ang presidente nun. Dinidemolish po ito ng mga dilawan. Nakaaway niya nga ito si De Lima at si si Trillanes. Nasa video yan, nasa YouTube. Nagkagirian sila sa Senado mismo, di ba? At itong si De Lima, nagkakasagutan sila niyan Dati na pong dinidemolish to si Cayetano dahil may posibilidad na tumakbong vice president, may posibilidad na tumakbong president, kaya dinidemolish na nila. Kagaya po ni BP Sara. Lahat po ng mga gustong tumakbo sa pagka-presidente, kahit maaga pa, 2023 pa lang, tinitignan na kung sinong mga tatakbo, no? Ang unang-unang mong makikita si Vice President talaga, Vice President Sara. Siya talaga at lagi siyang nasa on the top pagdating sa mga presidential survey 2028. So, dito po sa mga sinasabi ko na nagsasalita ngayon, nakikisimpatya kay Pangulong Duterte, Amy Marcos, Cayetano, sila Rowena Guanzon yan. I-welcome po natin dahil nagiging kakampi natin sila di ba? Pero hindi ibig sabihin sampalataya na tayo sa lahat ng sasabihin nila. Sasang-ayon na tayo sa lahat ng sasabihin nila. Hindi ganon, ibang usapan po 'yon. So, issue by issue. No? Issue by issue. Ang tindi po ng mga question kanina ni Cayetano, kaya lang more on friendly questions siya. No, hindi siya ganyan na siya dati pa. Hindi siya kagaya ng ibang politiko na nanduduro pa, hindi siya ganon, no? Kasi napapanood ko rin yung mga senators sa US kung paano sila magtanong, siguro doon siya tumitingin.
napakagalang po ng mga senator sa Amerika. Manood po kayo ng mga hearing sa Amerika. Napakagalang. Ganun po yung sigurong ina-idol ni Cayetano. Kaya, pero minsan, syempre, nakakaano rin siya, nakakapagbitaw din siya ng hindi maganda na kumbaga, medyo offensive yung salita. No? Minsan, nangyayari yun. Pero more on diplomatic approach si Cayetano. So, sila, binabanatan agad eh. Natatawa ko eh, binabanatan agad. Huwag po muna tayong manghusga. Oh, dahil kumakampi sila, nakikisimpatya sa mga Duterte. So, i-welcome natin muna, no? Bago tayo manghusga. Kung mabubudol tayo ni Amy Marcos, edi okay lang. Anyway, hindi ko naman siya iboboto. Hindi ko po siya iboboto eh. Pero sa panahon ngayon, napaka dehado ng mga Duterte. So, damputin natin yung mga yung mga dating hindi naman natin kumbaga kakampi, no? Damputin natin sila dahil nakikisimpatya sila kay dating Pangulong Duterte at marami rin silang mga sinasabing magaganda rin patungkol sa mga Duterte. So hanggang dito na lang po. Maraming salamat po sa panonood. See you po next time. Bye-bye.